Ano nga ba ang ibig sabihin ng pre-exposure rabies vaccine? Hi everyone, this is Doc Jello. Kaninang umaga, tayo po ay nag-post at sinabi natin sa post na I encourage all for parents na magpa-pre-exposure vaccine. Basta may aso at pusa ka, dapat magpabakuna ka. So marami pong interaction dun sa post na yun, mga questions, comments, at clarifications na gusto natin linawin. Isa na dito yung tanong ni Swila Chi. Ito po yung kanyang comment. Sabi niya baka daw pwede explain kung ano ang pre-exposure vaccine, lalo na daw sa mga hindi familiar, and same din ba yung price niya sa vaccine ng post-exposure vaccine. Ito rin pong comment na to from Peter Edu. I don't get the logic daw behind the pre-exposure rabies prophylaxis when your pets are fully vaccinated against rabies. So sagutin din natin yan in this video. Una, sagutin po natin ano nga ba ang pre-exposure rabies vaccine. So guys, we are pertaining to the vaccine na i-receive nating mga humans. Iba po ito sa bakunang binibigay namin sa mga aso. Sa totoo lang, ang dapat nag-explain po nito ay mga human doctors, no? Yung mga nasa animal bite centers. Pero bibigyan ko na rin kayo ng idea. Ang pre-exposure rabies vaccine po ay binibigay bago ka pa makagat. At ang ginagawa po ng bakuna na to is it induces our immune system to respond to the virus, hence giving us advanced na protection against the rabies. Nang sa ganun, kapag ikaw po ay nakagat, meron ka ng protection against it at malalabanan nito ng katawan mo. Whereas, ang post-exposure naman po ay binibigay kapag ka po ikaw ay nakagat na ng aso. Siyempre pusa din. Ibig sabihin po nito, ang pre-exposure ay preventative at ang post-exposure naman po ay protective. Para naman po sagutin sa tanong kung parehas lang ba ang price niyan, actually, ang mga animal bite center nakakaalam yan. Pero, ang pagkakaalam natin, ang pre-exposure po ay mas mura kumpara sa post-exposure. And sometimes, depende sa severity ng kagat, saan ka kinagat, at gaano kalala ang kumagat sa'yo. Minsan, nagbibigay pa ng tinatawag na ERIG. Mas mahal talaga yun. Siyempre, kapag wala kang bakuna, pre-exposure, kapag nakagat ka, no, kahit magpa-post-exposure, talagang delikado talaga siya. Kung nabalitaan nyo yung lalaki na nagpa-post-exposure after niya makagat, pero hindi siya nakatapos ng pagpapabakuna niya, and later on, sadly, namatay po ang pasyente. Ang pre-exposure vaccine po is an added layer of protection para sa atin. Sagutin naman po natin yung comment ni Peter Edu kung saan kini-question niya bakit naman daw kailangan pa tayo magpabakuna kung ang animals naman po natin ay bakunado. To answer the question, even if your dog is vaccinated, there's still risk na pag tayo po ay lumabas, tayo po ay makalmot, makagat ng ibang aso bukod sa aso natin. Aaring ang aso po natin ay bakunado pero hindi po tayo sigurado sa aso ng iba. Kaya naman, sinabi ko kanina, it is an added layer of protection na tayo po na kapag may aso at pusa, automatically nagpapabakuna na rin po tayo ng pre-exposure. Actually, halos lahat ng clients namin sa Pathology Emergency Animal Hospital ay nire-recommenda namin na magpa-pre-exposure vaccine for their protection. Hindi lamang po namin tinuturukan o binabakunahan ang kanilang mga aso, but we also educate them on what is best to protect themselves as well. Sa totoo lang guys, sa buong family ko, asawa ko, anak ko, and everyone in the family ay vaccinated ng pre-exposure. Lahat po kami nagpabakuna sa JGMD Medical Clinic and Animal Bite Center. Talagang mabait si Doc JG at trustworthy talaga siya at sigurado kayo na quality ang bakuna na binibigay nila sa bawat pasyente nila. And you can also inquire din naman sa ibang Animal Bite Center at napakadami niyan kahit saan. Sa dami ng cases na kumakalat right now about rabies, it is best to give us a chance to fight more about this. But hindi lamang ang pagpapa-pre-exposure ang solusyon dito. Hinihikayat ko po talaga na manawagan po tayong lahat ng mga Pilipino sa ating mga kongresista, sa ating mga mambabatas na gumawa ng mas malakas na batas para sa pag-control ng mga stray animals
at sa pag-i-implement po ng iba pang mga proyekto na makakasigurado na magpapababa ng case ng rabies virus sa ating country. I remember nung gumawa ako ng video nung nasa Japan ako, tinignan ko kung may stray dogs ba doon. Balikan nyo yung video ko, wala tayong makikita stray dogs sa Japan. Pero dito sa Pilipinas, napakadami. At sila ang dahilan kung bakit kumakalat ng marami ang cases ng rabies sa ating bansa. Hikayat ko rin po kayong lahat na maging responsable sa ating mga sariling mga aso. Huwag po natin silang hayaang makalabas ng walang guidance natin. Siguraduhin na kasama kayo at may leash ang inyong mga dogs kapag kayo po ay lalabas, at siguraduhin po natin na lahat ng ating mga aso at pusa ay bakunado ng anti-rabies vaccine. And of course, sa lahat ng fur parents, kayo din, magpabakuna na rin kayo ng pre-exposure vaccines. So sana nakatulong tong video na to, and I hope nalinaw natin ang mga katanungan ninyo. If you still have question, comment lang kayo. Try natin sagutin yan sa susunod na video. And that's all for this video. Thank you so much for watching. Please share this to other fur parents. So, paano? See you on my next vlog. Bye!